Ang unang episode ng Planet Earth na may pamagat na From Pole to Pole ay nagsisilbing panimula sa serye na binibigyang diin ang mga matitinding kapaligiran at mga kahangahangang pag-aangkop ng mga hayop sa buong planeta. Nagsisimula ang episode sa pinakamalupit na kapaligiran, Antarctica sa panahon ng taglamig nito. Dito, ang mga lalaking emperor penguin ay humaharap sa marahil ang pinakamabigat na hamon ng sinumang hayop sa mundo. Habang ang temperatura ay bumabagsak sa nakakagimbal na -70 degrees Celsius at ang kontinente ay nalulugmok sa 4 na buwan ng ganap na kadiliman, ang mga matitibay na ibon na ito ay nagtitiis sa malupit na mga kondisyon upang protektahan ang kanilang nag-iisang itlog na nakatayo sa kanilang mga paa at pinapanatiling mainit sa ilalim ng kanilang mga katawan. Sa buong panahong ito, wala nang access ang mga penguin sa pagkain o tubig. Umaasa lamang sa kanilang mga reserbang taba para mabuhay. Ang pambihirang pangako na ito ay nagsisiguro sa kaligtasan ng susunod na henerasyon na ginagawang patunay ng tibay ng emperor penguin ang kakayahan ng buhay na makayanan ang matitinding kondisyon. Habang ang episode ay lumilipat mula sa taglamig ng Antarctica patungo sa tagsibol ng Arctic, masasaksihan natin ang ibang uri ng pakikibaka para sa kaligtasan. Bumabalik ang araw sa mataas na Arctic, nagdadala ng liwanag at init matapos ang 4 na buwan ng kadiliman. Ito ang simula ng isang bagong panahon at isang bagong kabanata sa buhay ng mga polar bear. Isang inang polar bear ang lumabas mula sa kanyang lungga matapos ang ilang buwan na hibernasyon. Dala ang kanyang mga anak sa isang mundong unti-unting natutunaw ang yelo. Ang mga batang bear na nakikita ang mundo sa kauna-unahang pagkakataon ay kailangang mabilis na umangkop sa mga hamon ng kanilang kapaligiran. Ang ina, humihina dahil sa kanyang mahabang pag-aayuno, ay desperadong makapunta sa yelo ng dagat kung saan maaari siyang manghuli ng mga seals upang pakainin ang kanyang mga anak. Gayunpaman, ang mabilis na natutunaw na yelo ay nagdadala ng malaking banta dahil kailangan niyang maabot ito bago ito mabasag. Ang episode ay naglalarawan ng kagyat na sitwasyon ng polar bear habang ang mga anak ay nahihirapang makasabay sa kanilang ina sa isang karera laban sa oras. Ang kwento ay lumilipat sa Hilagang Canada, kung saan sinusundan natin ang isa sa mga pinakakahangahangang migrasyon sa mundo. Ang paglalakbay ng 3 milyong karibu sa ibabaw ng Arctic tundra. Ito ang pinakamahabang paglipat sa lupa ng anumang hayop, umaabot ng higit sa 2,000 milya. Mga kawan ng mga lobo ang humahabol sa mga karibu habang sila'y gumagalaw sa paghahanap ng sariwang pastulan. Ang episode ay maliwanag na naglalarawan ng malupit na katotohanan ng buhay sa tundra, na nagpapakita ng isang dramatikong habulan kung saan ang isang lobo ay nagtatarget sa isang bagong silang na karibu. Ang batang karibu ay dapat na mas mabilis kaysa sa mandaragit, habang naglalakbay sa mapanganib na lupain kung saan kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring ikamamatay. Ang matinding laban na ito sa pagitan ng mandaragit at biktima ay nagpapakita ng maselang balanse ng buhay sa Arctic. Kaibahan sa malalawak at bukas na espasyo ng tundra, tinatalakay din ng episode ang masisikip na kagubatan ng silangang Rusya, tahanan ng pinakamabihirang pusa sa mundo, ang Amur leopard. Sa natitirang humigit kumulang 40 individual sa kalikasan, ang Amur leopard ay nasa bingit ng pagkalipol, pangunahing dulot ng pagkasira ng kanilang tirahan. Ang kalagayan ng leopard ay simbolo ng kahinaan ng ating likas na yaman, isang masakit na paalala ng epekto ng aktibidad ng tao sa biodiversity ng planeta. Ang episode ay naglalarawan ng buhay ng isang inang leopard at ang kanyang anak na nahihirapang makahanap ng pagkain sa malupit na tanawin ng taglamig. Ang episode ay tumatalakay din sa isang natatanging mass migration na ipinapakita ang Baikal teal, isang uri ng itik na nagmimigrate mula Siberia patungong Korea. Sa isang nakakamanghang tanawin, 300,000 Baikal teal na kumakatawan sa buong populasyon ng species sa mundo ay sabay-sabay na lumipad. Ang sukat at koordinasyon na kinakailangan para sa kaligtasan sa likas na mundo, kung saan ang pagbabago ng mga panahon at ang pangangailangan para sa pagkain at tirahan ay nagtutulak sa buong populasyon, ay isang patunay sa kahangahangang kaganapang ito. Ang episode na ito ay nagdadala rin sa atin sa mga tropics, kung saan ang buhay ay umuunlad, matinding kaibahan sa mga hamon na hinaharap sa mga polar na rehiyon. Ang tropical rainforest, na sumasakop lamang ng 3% ng ibabaw ng mundo, ay tahanan ng nakakabighaning 50% ng mga uri ng hayop at halaman sa buong mundo. Dito, ang enerhiya ng araw ay tuloy-tuloy,
nagpapasigla sa paglago ng gubat at sumusuporta sa isang kamanghamanghang pagkakaiba-iba ng buhay. Sa makakapal na canopy ng New Guinea, masasaksihan natin ang masalimuot na mga palabas ng panliligaw ng mga birds of paradise. Ang mga ibon na ito, na may makulay na balahibo at masalimuot na sayaw, ay isang kapansin-pansing halimbawa ng kagandahan at pagkakaiba-iba ng buhay sa tropics. Ang mga lalaking ibon ay maingat na naghahanda ng kanilang mga lugar ng pagtatanghal. Nagpe-perform para sa mga babae sa pag-asam na makakuha ng kapareha, isang proseso na nagpapakita ng komplikado at mapagkumpetensyang kalakaran ng buhay sa gubat. Ang impluwensya ng araw ay umaabot sa higit pa sa lupa. Hinuhubog din ang buhay sa mga karagatan. Ang mga alon at agos ay nagdadala ng mga sustansya sa ibabaw. Binababad ang mga ito sa sikat ng araw na lumilikha ng pinakamayayamang kapaligiran sa dagat. Isang ganitong lugar ay ang mga dagat sa baybayin ng South Africa, kung saan ang pagsasama ng mayamang tubig na puno ng nutrisyon at sikat ng araw ay lumilikha ng masaganang kapaligiran para sa buhay dagat. Dito sa tag-init, nagtitipon ang mga seals upang magparami na umaakit sa isa sa mga pinakamakapangyarihang mandaragit ng karagatan, ang Great White Shark. Kapag natapos na ang pagpaparami ng mga seals, lilipat na ang mga Great White Shark. Naglalakbay ng libu-libong milya sa karagatan upang sundan ang panapanahong kasaganaan ng kanilang pagkain. Isang kapansin-pansing kwento mula sa Africa ay ang migrasyon ng libu-libong hayop sa paghahanap ng tubig sa panahon ng tagtuyot sa Kalahari Desert. Kabilang sa mga ito ang mga elepante na naglalakbay ng malalayong distansya upang makarating sa mga latian ng Okavango Delta. Ang malawak na oasis ay nagiging isang lifeline para sa mga hayop na ito habang ang tubig mula sa malalayong ulan ay sa wakas ay dumarating. Binabago ang tigang na tanawin sa isang luntiang paraiso. Ang episode ay naglalarawan ng determinasyon ng mga elepante habang sila'y naglalakbay sa disyerto na pinapagana ng kanilang likas na pangangailangan na mabuhay. Sa pagdating ng tubig, nagdadala ito ng panahon ng kasaganaan na umaakit sa napakaraming uri ng hayop sa delta, kabilang ang mga ibon, buffalo, at ang mailap na lechwe antelope na lahat ay natatanging naangkop sa buhay sa mga basang lupa. Itinatampok din ng episode ang kahangahangang kakayahan ng mga African hunting dogs sa pangangaso, na kabilang sa mga pinaka-epektibong mandaragit sa kontinente. Sa tuyong tanawin ng Africa, ang mga asong ito ay nagtutulungan upang manghuli ng impala. Ang episode ay naglalarawan ng isang nakakaayos na pangangaso kung saan ang mga aso ay gumagamit ng kanilang pagtutulungan upang palibutan at habulin ang kanilang biktima. Sa kabila ng kanilang tagumpay, ipinapakita ng episode ang kahinaan ng kanilang pamumuhay dahil ang mga hunting dogs ay kabilang na ngayon sa pinakamabihirang mammal sa Africa na humaharap sa mga banta mula sa pagkawala ng tirahan at hidwaan ng mga tao. Ang impluwensya ng araw ay isang paulit-ulit na tema sa buong episode na nagtutulak hindi lamang sa pagbabago ng seasons, kundi pati na rin sa mga pandaigdigang weather systems na humuhubog sa buhay sa mundo. Ang episode ay nagpapakita kung paano ang enerhiya ng araw ay nagpapasigla sa paglago ng mga kagubatan. Nagbibigay ng lakas sa mga ulan ng monsoon na nagdadala ng buhay sa malawak na mga rehiyon at lumilikha ng mga hangin na nagdadala ng buhangin mula sa Sahara patungo sa kabilang ibayo ng mundo upang magbigay buhay sa kagubatan ng Amazon. Ang mga magkakaugnay na sistemang ito ay nagpapakita ng maselang balanse ng buhay sa ating planeta, pati na rin ng kahalagahan ng araw sa pagpapanatili nito. Nagtatapos ang episode sa pagbabalik sa Antarctica, kung saan sa wakas ay sumisikat ang araw matapos ang 4 na buwan ng kadiliman, nagdadala ng liwanag at init sa nagyeyelong kontinente. Matapos ang pagtiis sa mahaba at malupit na taglamig, sa wakas ay aanihin ng mga lalaking emperor penguin ang mga gantimpala dahil nagsisimula ng mapisa ang kanilang mga itlog. Ang pagdating ng araw ay nagsisilbing senyales ng pagsisimula ng isang bagong kabanata sa buhay ng mga kahangahangang ibon na ito habang sila ay naghahanda na alagaan ang kanilang mga sisiw sa maikli ngunit masiglang tag-init sa Antarctica. Ang paulit-ulit na pagbabalik ng araw na nagmamarka ng pagtatapos ng isang panahon at simula ng isa pa ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng katatagan ng buhay sa mundo at ng pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng buhay. Sa kabuuan, ang From Pole to Pole ay nagsisilbing isang kapanapanabik na panimula sa seryeng Planet Earth na nagpapakita ng kamanghamanghang pagkakaiba-iba ng buhay sa mundo at ang mga hamon na hinaharap ng iba't ibang uri ng hayop sa kanilang pakikibaka para sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng kahangahangang sinematografiya at mapanlikhang pagsasalaysay,
Binibigyang diin ng episode ang kahalagahan ng pangangalaga sa likas na yaman ng ating planeta at ang maselang balanse na sumusuporta sa buhay sa mundo.